napakabigat ng kaso na nakahanda na, isasampa na lang laban kay Atong Ang, Gretchen Barreto at iba pa. Ito po ay ating matutunghayan. Ito po pinaka-latest sa ngayon. At ito ay ating, siguro masasabi natin na tagumpay ng mga api na ilang taon silang umiiyak at hindi nakakakuha ng katarungan. Pero ito na ngayon po ay makukuha na nila ang katarungan. Nandiyan mo isa cellphone ko. So, ang kaso pong inhanda ng Department of Justice laban po kay Atong Ang ay ang tinatawag na matindi, crime against humanity. Pero hindi sa ICC isasampa, dito lang sa Pilipinas. So, crime against humanity. So, ito, para mapatunayan ko sa inyo, ito po yung huling balita. Ang huling balita rito, ipapakita ko sa inyo. Okay, ipakita ko po yung nilabas na balita ng ng Department of Justice. Ito po. DOJ prepares charges in missing Sabugueros case. ICE Taal Lake search. So mag-umpisa na sila sa Taal Lake. So ito po yun. Basahin natin sandali. Sinulat ito ng kaibigan ko si Alvin Morsia. Kasamahan ko dati sa People's Journal Group. So Justice Secretary Jesus Crispin Remulla on Tuesday said government lawyers are preparing the filing of charges against individuals allegedly involved in the abduction and killing of more than 30 missing Sabongeros or cockfighting aficionados. Sinulat niya ito at nilabas ng Daily Tribune kung saan siya nagtatrabaho sa ngayon. Remulla said the charges being considered include kidnapping, murder, and violations of Republic Act 9851 or the act defining and penalizing crimes against the international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. We are rolling by the day. We are looking at everything by the day. And at the same time, our lawyers are in conference with the cases that are being evaluated for filing, Remulla said. As part of the investigation, authorities are also working to take into custody the owner of a fish pond in Taal Lake. Sino kayang may-ari ng owner na fish pond sa Taal Lake? Kasi doon sa kanya, sa fish pond niya na yon, nakatabi ng Taal Lake, at doon daw, dami daw ko noon hinulog doon. Dami roon na nilubog ng mga katawan ng tao. Inupahan daw ito ng isang suspect sa trabaho ganun, kung hindi ko nagkamali, police ito. The fish pond is believed to be ground zero where the bodies of the missing Sabongeros were buried. The Justice Chief revealed that several individuals have reached out to the DOJ, either to clear their names or to cooperate in the investigation. Some of them will be corroborating the activities of the Alpha Group. Ang Alpha Group po, ito po yung grupo ng mga pinakamataas na grupo sa korporasyon ng World Pitmasters, yung mga Pitmasters group nila. So, ni Atong Ang. Yung Alpha Group po, yan ang pinakamataas na kita sa income pag kumikita po yung Pitmaster. Mayroon silang tinatawag na Delta Group, Charlie Group, Bravo Group. Pero yung Alpha Group, diyan po napapaloob si alias Dondon, alias Totoy, Dondon, pati Dungan. So, kasama diyan si Gretchen Barreto. Kasama diyan si Atong Ang. Sila po yung nagde-decision. Kasama diyan si Engineer Eric De La Rosa. Hindi kamag-anak siguro ni Bato De La Rosa. At saka may iba pa. Sorry. So we are seeing many possibilities here because this is not just about Alpha Group. There is also the Delta Group, Charlie Group, Bravo Group. It is tired according to the income stream. Ibig sabihin tired, nakarangko, that they will receive out of this isabong. So ibig sabihin, pinakamataas na income matanggap sa kinikita ng Pitmasters ay yung Alpha Group. Ang pangalawang kinikita ay Delta Group. Ang pangatlo ay Charlie Group. Ang pang-apat ay Bravo Group. Pero whatever, ang kinikita ng lahat po sila ay
sakop sa krimen. Bakit po? Unang-una, hindi magkaroon ng malaking income kung marami TUP na dadaya sa tinatawag na tayaan. Kaya nga pinatay nila yan kasi po, ang problema nila, mga TUP una. Ano ba yung TUP? Yung mga, kung ano, Bisaya kasi ako, ano, TUP ba? O how do you pronounce it? Ang example ng TUP ay yung babaliin ng paa ng manok na lumalaban para siguradong talo. Tapos, habang binibitawan ng manok yan, naka-stream sa isabong ng mga platforms at iti-text nila ang kasamahan nila kung sino man nag-TUP. Iti-text nila kung saan tataya. Kaya marami po ang nadidismaya dyan na talo, na TUP. Pag malalaman kasi, marami na magagalit sa pitmasters. Hindi na sila tataya doon. Kaya yan po yung number 1 na inaalagaan ni Atong. Tsaka yung siyempre grupo niya. Kasi kung malalaman ng tao na may TUP na mga labanan na sa sabong, wala nang tataya. Wala na silang kikitain. Kaya po, ibig sabihin po, ang lahat ng pagpatay sa mga TUP ay may koneksyon sa kinikita. Nang ibig sabihin, the crime of murder or kidnapping or disappearance, kapag ibig sabihin dyan po sila kumikita dahil mayroong ganun. Kung walang papamatay o pagwawala sa mga sabongero na mga TUP, ay hindi sila kikita ng ganun kalaki. Ang isa namang problema naman ni Atong, yung meron silang mga franchisee. Yung franchisee na kagaya sa mga master agent na natawag, kagaya kay master agent Richard Lasca o Junjun Lasca na taga San Pablo City. At meron din isa si Jenwer Francisco na nawala rin. Mga master agent sila, may prangkisa sila. Sila ng prangkisa ng pitmaster. Ang problema ni Atong Ong, sinususpetsa niya itong mga franchise holders niya na anong ginagawa. Yung kino-clone, alam mo ba yung clone? Parang share. Halimbawa, nag-live ako ngayon. May iba yung nagbabantay sa akin. Sinishare din yung aking live. Tapos, kung may platform, doon na sila tataya kung sabong itong i-livestream ko, yung magsishare, doon nakikita din sila. Doon sa kanila tataya. Yan po ang dahilan kung bakit nagdesisyon si Atong Ang na pumatay ng tao. So, yung dinukot sa San Pablo, Laguna, yung dinukot sa Shell Station sa kung hindi ko magkamali, sa Laguna, ay sila po ay sinususpitsa ng tinatawag na cloning. Cloning, kinokopya yung laban ng manok. Tapos gagawa sila ng platform, doon na ngayon tataya sa kanila, imbes na tataya sa pitmasters ng direkta. So, billion-billion po nawawala dyan sa tingin ko, sa pag-isip niya Atong Ang. Kaya, sa galit niya, ay kailangan matanggal yan para magpatuloy ang negosyo nila. Kaya nga, 90% mahigit ng mga taya sa isabong sa panahon na yon ay nasa pitmasters po lahat tumataya. Kasi unang-una, silang unang nakaisip niyan. Silang umuna niyan. Pangalawa lang si Bong Pineda. Pangatlo diyan si Patrick Antonio na dating congressman. May pang-apat diyan ang mayor, nakalimutan kong pangalan. Yung pang-lima diyan si Camilo Cascola na dating PNP chief na namatay na rin. Okay? So, yan po ang dahilan kung bakit nagpapapatay siya. Ngayon, ang ginadiskarte nila ay ang gagawin nila yung mga TUP na in-identify nila. Hindi, in other words, merong pagkakataon dyan na nadamay ang iba na hindi naman TUP, nadamay na lang sa pagka-TUP. Pero hindi naman dahilan yan para patahin mong tao dahil lang TUP. Pero kung titingnan mo, sa lahat ng sabongero, sa mga sabong mula nung araw pa hanggang ngayon, na may mga Kristo dyan, ang tawag niya sa mga Ilonggo, pago-pago, no? Na tatawag ang Kristo, magkano ka. Tapos, kung ikaw ay papago ka na wala kang pambayad na talo ka, bubugbugin ka. Yan po ang tinatawag ni Justice Secretary Remulla na sabong justice. Ganon kalupit sa sabungan. Kumbaga, word of honor lang lahat yan. Gentleman speaking ang lahat yan. Pag nagtaya ka, tumawag ka,
1 million sa akin. Sigurado pag natalo ko 1 million, ibibigay mo kaagad. So, ngayon, yan naman ang isang paraan na galit, mayroong tinatawag na sabong justice. Meron din tinatawag na sabong justice sa paa ng manok. Pinipihit para pag mamilipit yung manok, hindi na makapagbanat ng gusto, matatalo na siya. So, yan po ang dahilan kung bakit, sa totoo lang, kung bakit nagdesisyon ito si Atong Ang na lahat ng sumisira sa pitmasters ay kailangan mamamatay. Kaya yan ang dahilan po. At ang kinuha niya, mga diskarte naman niya ay hinulog niya sa Taal Lake o sa iba pang mga lugar. Winawala niya para walang, ang paniwala kasi nila na simpleng may paniwala ng mga bababang utak. Utak pulis at siguro yan. Wala without belittling the policeman. Yung utak sa sistema kapag wala yung body of the criminal, a body of the person being killed ay walang tinatawag na corpus delicti. At kung corpus delicti ay hindi siya makakasuhan ng murder. Yan ang pagkakamali. Kasi mayroon din tinatawag na kidnapping. Sa kidnapping po, hindi na kailangan patunayan na ang tao na biktima ay nakikita na nakidnap. What is important is ipakita lang na nakidnap. Proof beyond reasonable doubt na nakidnap. Hindi na mahalaga kung nabuhay pa ba o hindi. Kasi pag hindi nabuhay, kung hindi may papakita, ipapalagay na lang yun na nakidnap. Disappeared lang. At hindi yun papalagay. Mag-disconnect muna ako. So anyway, kung ganun katindi, ang lahat po na ginagawa, ayon po sa kwento ni alias Tutoy, ay ginagaruti. Tatalian ng alambre sa likod, ng liig, tapos gaganunin hanggat mamatay. Tapos yung kwento pa sa kanya ng ibang pulis na kausap na binabayaran niya sa voucher, na patunay katibayan, binibigyan ng tag 500,000 to million, ay yung iba, tinatanggalan ng laman loob para daw hindi lulubo yung lupa kung saan ililibing. Yan ang mga taktika nila. Ibig sabihin talagang sanay na pumatay yung mga kinuha nila dyan. At lumalabas po, yung mga gumagawa ng final act ay yung mga kasapi ng Philippine National Police. Ganon po kalupit sila. Ibig po sabihin ay sanay sila sa ganong gumawa ng mga bagay na ganon. So, sa ngayon ay may 15 pulis pa lang at sinasabi ni General Nicolas Torre na marami pa, hindi lang yun 15. Kasi po, ang unang ebidensya ni Nicolas Torre na marami pa ay yung mga voucher na binigay sa kanya, na kopya ng voucher ng hard copy binigay sa kanya ni alias Tutoy ay meron sa 15 na kinuha niya mga pulis na restrict niya, yung iba na nakapirma sa voucher ay wala ron. So hagilapin pa yun kung saan yun. Ganun katindi ang operasyon ni Atong Ang. So dito, dahil po napakalupit po ang ginawa, ang decision ng Department of Justice na ikakaso laban kay Atong Ang tsaka kay Gretchen Barreto ay yung tinatag na crime against humanity. So, ano po yung crime against humanity? Tingnan po natin ito sa batas natin. Ipakita ko sa inyo ang batas ng crime against humanity. Para naman malaman nyo at na hindi tayo dito nang gumagawa ng invento ng kwento. Okay, ito po. Republic Act 9851 po siya. So, ang crime against humanity po ay napapaloob po sa ito na okay, ang unang-una itong crime against humanity, Republic Act 9851. Yan po, nakita ba ninyo? Yan, Republic Act 9851. Tapos po ang title niya is Act Defining and Penalizing Crime Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. So yan,
Section 1, Section 2, punta tayo sa Section 4. So nakalagay po sa Section 4, ang unang crime na pinaparusahan ay war crimes. Ano po yung war crimes? Yan po yung halimbawa, NPA at mga sundalo natin nag-away, nagkasalubungan. Tapos may sumuko, halimbawa, sumuko yung sundalo, natalo sila sa isang encounter. Ang lahat ng sundalo na sumuko ay hindi po pwedeng patayin. Kung hindi, kukup-kupin ng mga rebelde at gagawing prisoner of war. Ganun lamang po. So, bawal ang pumatay. Kapag sumuko na, ay bawal. Kung may nasugatan sa gera, hindi mo pwede patayin. Dalhin mo sa ospital. Gagamutin nyo. So, ganun din sa sundalo. Kapag nakakuha sila ng mga NPA na sumuko sa kanila, hindi sila nila pwedeng patayin yan. Ganun po yung war crimes. Ito naman, pinag-usapan natin ay crime against humanity kasi walang gera. Mga civilian ito lahat. So, ito naman po ang Section 5, genocide. Pero yung genocide, ang ano yan, halimbawa, lahat ng lahing yung tribong Aita, papatayin. Yan, genocide po yan. So, ito naman, sa Section 6, crime against humanity. So, anong crimes against humanity? Ang kasama dito po, ang una ay willful killing, tapos extermination, tapos enslavement, tapos arbitrary deportation or forcible transfer of population. Ang pinakadulo dito papasok ang grupo nila ni Atong kasi wala ka makitang ebidensya na patay ang tao. So, dito sila papasok sa disappearance, enforced disappearance. Ito po yon. So, iyan ang krimen at ang parusa po ay hanggang parusang reclusion perpetua or life sentence. So, iyan po ang kaso na nakakasana laban sa kanila ni Atong Ang. So, ito na ngayon ang penal provisions. Penalties. Any person found guilty of committing any of the acts provided under sections 4, 5, and 6 of this act shall suffer the penalty of reclusion temporal, 20 years, in its medium to maximum period and a fine ranging from 100,000 pesos to 500,000 pesos. Iyan ay kung simpleng kaso lang, no? Pero when justified by the extreme gravity of the crime, kung matindi ang mga karumal-dumal na nagagawa, especially where the commission of the crime specified results in death or serious physical injury or constitutes rape or considering the individual circumstances of the accused, the penalty of reclusion perpetua and a fine ranging from 500,000 to 1 million shall be imposed. So, yan po. So, delikado. Ilang crimes against humanity ba ito? Kung 34 na sa bungero, pwede mahati-hati yan. Yan ang problema dyan. Pwede gawin 5-5. Oh, yan po ang nakabantay ngayon kay Atong Ang. So, si Gretchen ba rito? Pasensya ka na, Gretchen, may sasama ka rito talaga. So, balikan muna natin yung kwento ni alias Totoy para magkaroon tayo ng ideya ulit kung bakit naging crimes against humanity ang desisyon ng Department of Justice na isasampa kay Atong Ang, Gretchen and Company. Ito po, pakinggan natin yung interview ni alias Totoy sa One Balita. Ang inyong reaksyon sa 5 kasong inihain ng negosyanteng si Atong Ang labang sa inyo ngayong araw? Gusto ko lang malaman kung ano yung kinaso niya. Yung katulad, may isang binanggit niya na extortion daw. Sa katunayan, 4 days ago, yung si Attorney Carol, nakasama niya, nagpadala ng sulat niya na recantation para pirmahan ko kapalit ng 500 million halaga. Ngayon, binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap, dahil hindi kaya ng konsensya ko at Hello, sir? Namatayan. Sorry. Kaya sabi ko, yung fake billionaire ko daw, sinagot ko lang na gano'n ang nangyari, na extortion ang ginawa niya sa akin, na sa katunayan may black and white na recantation na binigay sa akin para papirmahan, para baliktarin lahat ng sinasabi ko. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago.
sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Mr. Atungang, ano nangyari kay Chavit noon? Na ginulo mo, napatayin nyo rin. Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sa Bungero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna ng na binalita. Ito yung nakita nyo, nakapula sombrero, yung tinuturo ni alias sa Totoy. At sa nakapula na katabi niya, yan tinuturo ni Totoy na mga assistant ni Atongang na pumapatay, inuutos siyang pumatay. Sa Channel 7, para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atongang. Okay, 5 kaso po ang inihain sa inyo. Yung sinasabi natin na extortion, ang sinasabi nyo po ay mayroong idinraft na recantation na para pirmahan nyo. At pag pinirmahan mo yon ay bibigyan ka ng 500 million? Ganun po ba yon? Mayan, hindi kaya ng konsensya ko at pamilya na dito ang pinag-uusapan. Pero ang sinasabi ho nila ay kayo ang nangingikil sa kanila at 300 million pesos at nag-iikot daw ho kayo para nga doon. At mayroon din daw silang mga pruweba and mga messages and pieces of evidence na makapagpapatunay na kayo ay nangingikil. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Azerel. Alam mo na yan. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, ang ganyang mga witness against sa akin, yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng nawalang missing sa Bungero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burican. Yung nakapula yan, kanina. Nakapula, tsaka sombrero, tsaka nakapula ang damit. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot na nakatayo sa likod niya. At may tato yan sa paa. Kahit tingnan nyo yung video, may tato sa paa yan si Rogelio Toto Roger Burican. May naganap ba talagang transaksyon, usapan o text messages na maaaring magpaliwanag sa pagitan ninyo ni Mr. Ang? Kailan kayo huling nakapag-usap? Nakakahiya sa ilabas niya. Kung totoo yung sinasabi niya, ilabas niya. Wala akong simula noon na tinatawagan niya ako na nagmamakaawa siya sa akin. Simula noon na nirecord ko ang mga sinasabi niya, hindi na yan tumatawag sa akin at hindi na nagtitext kasi gagamitin ko against sa kanya yung mga sinasabi niya. Kailan ito nangyari? Kailan lumapit sa'yo? Kailan ka tinawagan? A day before, nung nalaman niya na mayroon akong nireport sa DOJ, nalaman niya, nakiusap niya sa akin na doon, mahal na kita bilang anak na kita. Sunduin kita sa airport. Ako na marunong din pala magmahal ang demonyo. na mismo magsundo sa iyo. Ayusin natin to. Kailan ito? Kailan ito, Don? Ang alam ko nito after election. Nawala-wala ang signal niya kasi tumatakbo siya sa sasakyan Yun ang natatandaan ko. Yung sinasabi mong nakikiusap at saka, nakakahiya. Yan, nawawala sa... Go ahead, Don. At saka yung mga sinasabi niya sa media, ang galing niya magsinungaling. Nanghingi daw ako sa kanya para daw sa panganganak ng asawa ko. Mr. Atungang, may pera na rin ako dahil sa negosyo natin. Negosyo natin, ibig sabihin, may isang negosyo sila na magkasosyo sila ni Atong. Yan ba kayang security agency? Kasi siya nagpatayo security agency, bibili ka ng mga baril pag ikaw may security agency. So malamang yun. Kasi meron na security agency si Don alias Totoy.
hindi, kahit kailan, hindi na ako magmamaka sa'yo. Hindi ako magmamakaawa sa'yo dahil ang pinaglaban ko dito, buhay ng pamilya ko, Mr. Atong Ang. Kaya kong patunayan ang sinabi mo, pamilya, pero napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Para alam mo lang, Mr. Atong Ang. Grabe, no? Kung totoo yun, talagang talagang matindi talaga. Hindi na kailangan na ito. Talagang ikulong na ng matindi. Parusahan na ng matindi. Noon hong sinasabi nyo na nilapitan ka, paanong paglapit, paanong pakiusap? Tinawagan ka ba ni Mr. Ang? Nagkita ba kayo? Nag-usap ba kayo sa telepono? Or mayroon kayong exchanges ng messages? Don. De, tinawagan niya ako. Kaya ko yun ipatrace doon yung Yan, nawala siya. Nawala siya. Alright, sorry ha. Medyo nag-freeze ka lamang. Don? Ayan, nawala siya. Nawala siguro. Alright, nagkaroon lamang po tayo ng problema sa ating linya ng komunikasyon. Muli nating tatawagan, susubukan tawagan si Don Patidongan. So anyway, what is very clear here is talagang crime against humanity ang lahat na nangyayari. Yes, go ahead, Cyril. Ayun, okay. Naputol ka lamang doon eh. Yung sinasabi mong siya ang lumapit, siya ang nakiusap sa'yo after the elections at sinabi pa sa yung itinuring ka na niyang parang anak. Kailan ito nangyari? Sa pamamagitan ng paano kayo nakapag-usap tungkol dito? Tinawagan niya ako sa telepono. Sabi niya, hindi pa huli ang lahat, mag-usap tayo, parang anak na kita. Yun ang sabi niya sa akin. Ano ang sagot mo sa kanya? Ang sinagot ko sa kanya, pag-isipan ko na lang muna yan. Ang gusto ko, manahimik, sabi ko sa kanya, dito lang ako sa probinsya, yun lang. Ngayon, hinahamon niya ako na puro kasinungalingan ang sinasabi ko. Mr. Atong Ang, wala akong kakayahan para patayin ko yung 100 sabungero, nawawalang sabungero. Dahil isa kang siguro sugo. Sa totoo lang, Cyril, hindi lang ito. Mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya. Diyan sa isa, kung maalala nyo, yung si Mr. Yulo, siya ang mastermind nun. Kasabwat niya, yung kapatid niya, at yung dating CIDJ na si Ediboy Villanueva. Mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Nako, sana wag niya patayin yan. Yun mismo ang driver ng gunman. Para alam nyo lang. Okay. Don, balikan ko lamang. 100 sabungero na ang sinasabi mo na pinapatay. 108. At saka may latest na pinatay nila yung sa nagnakaw ng manok dyan sa Lipa. Alam nun, pati yung hepe, sabi nga nung hepe, kasi kaklase yan nung polis na pumatay. Kaklase yan, sinabihan, bakit hindi nyo nilinis ang katwiran niya sa akin, tinawagan ko siya. Akala ko ba, boss, tumigil ka na sa patayan. Sabi niya sa akin, hindi ko alam yan. Ngayon, yung pangalawa na nagnakaw din doon sa Siniluan, kahit imbestigahan nyo sa police station. Isa ang nakuha nila, napatay nila yon na itapon din sa talik, pero mayroong isang nakatakas. Alam ng buong Siniluan yan na mayroon siya pinadukot at mayroon nakatakas. Saan may siniluan? Okay. Don, balikan ko lamang yung talagang kinakaharap mo ngayon. Kasi ito ay salita mo laban sa salita rin sa kwento ni Ginoong Atong Ang. Balikan ko yung mga kasong kakaharapin mo. Sabi mo nga yung sa extortion, you're saying na hindi ka nag-extort bagkus sila ang nag-offer sa'yo. Yes. Mayroon ako kahit forward ko pagkatapos nito, bigyan ko kayo ng kopya. Hindi ko pinirmahan yan, pinipilit niya ako, nabayaran niya ako, gawin niyang 500 million una, sinabi niyang 300 million. Laguna. Ngayon, hindi kaya ng konsensya ko. At buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito. Sa tingin niya, kaya niya ba akong lukuhin?
Kaya ako, nanawagan ako sa ating PNP chief na si General Torre at sa kay DOJ Remulla at sa mahal kong nating Pangulo. Ito na ang pagkakataon, mahal na Pangulo. Tulungan nyo naman ako sa sitwasyon na ganito at alam ko, hindi basta-bastang tao itong kaharap ko ngayon. Puro kasinungalingan lahat ng mga sinasabi niya. Kaya sabi ko nga kahapon nung nag-interview, mayroon siyang ipapile ngayon, parang kinasuhan niya yung sarili niya. Pero doon ho sa paano nakarating, paano nyo napag-usapan yung sinasabi mong in-offer sa'yo na 500 million pesos? Mayroong isang tao na inuutusan niya, yung si Attorney Carol na nandyan, na kasama niya kanina sa pag-interview. Yan ang inuutusan niya. Para sa kalaman na, ano ho? Inuutusan niya para mag-recant ka? Yes, may kopya sa akin. 2 beses ako pinadalhan, nilalaro ko sila. Nung una sabi ko, hindi ako papayag. Pangalawa, binago niya. Kaya itong sinasabi ko, 2 kopya ang nasa akin. Ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Panginoon yan na ginawa niya sa akin yan. Ang gusto niya, katulad ng sinabi niya kanina, binaliktad niya pa, ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Attorney Carol. Yan si Attorney Carol, kasabwat yan sa patayan. Nako, kasabot. Yung babae na kasama ni Attorney Kapunan, ay yun si Attorney Carol, yung mahaba ang buhok. Si Attorney Kapunan, wala na tong hiwag na to isama sa impeachment trial laban kay Sara. Ay mabawasak lang ang integridad ng impeachment trial, impeachment prosecutors. Lahat yan. Sino si Alan Bantilles o Mr. Brown? Si Brown. Si Alan Bantilles, yan yung isa na tumulong sa akin nung abroad. Pinalayas ako niya ni Mr. Atong-ang. Mayroon akong fake passport na kinuhaan niya ako. Hawak-hawak ko ngayon. Tingnan mo na. Si Alan Bantilles Brown ay, yan po yung nagpa-picture doon si Erwin Tolpo tsaka si Jay Ruiz. At nung nilabas yan, nagalit si Jay Ruiz, pinatanggal niya ngayon si Eden Santos na reporter ng Net25 mula sa Malacanang. So, sige, magiging subject matter lang natin yan sa later on. Kami, si Alan, si Mr. Brown, yung inutusan niya na tumama sa akin sa Singapore. Ngayon, ginamit niyang tulay. Naku, si Mr. John. Ibig sabihin, yan ang tulay. Kumbaga, ibig sabihin, ang natutukoy dito na senador na kasama ni Atong-ang ay si Erwin Tolpo. Wala nang iba. Okay. Para makarating sa akin lahat ng gusto niya pangyayari. Kaya ngayon, mag-usap rin kami ni Mr. Brown na ganun ang ginagawa niya. Nakakahiya yung ginawa niya. So nakakausap or nakikita mo pa ba itong si Mr. Brown? Yes. Sa totoo, Cheryl, yan si Mr. Brown at saka si Mr. Atong-ang, magkakumpare kami niyan. Ninong yan ng anak ko. Ano ang susunod mong aksyon ngayong 5 kaso ang isinampa sa'yo ng kampo ni Atong-ang? Nandiyan ang kabilang ang extortion, attempted robbery at homicide. Cheryl, kaya kong sagutin yan. Katulad ng sinabi ko, yung ginamit niyang mga witness, yan yung suspect na bumitbit sa nawalang sa bungero. Yung dalawa niyan, alam ko yan ang ginamit niyang witness. Si Rogelio, Toto, Roger, Purikan, Bakla. At saka si Rodilo Anig-ig, yung nakasombrero na pula. Yan yun. Kahit tingnan nyo sa video, pag-aralan nyo. At kaya ko ituro, yung sa video ng Channel 7 na pinalabas noon, may tato sa kanang paayan. Left or right na tato. Basta nakita na may tato yan. Yung time ng kalakasan ng kainitan ng na ako ang pinagbintangan na ako daw ang nagbitbit. Paano mo, sabi mo nga ay kaya mong patunayan, paano mo mapapatunayan ang involvement lahat nila? Cheryl, katulad ng sinabi ko, almost 15 years na mahigit ako sa kanya.
lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Hindi ko magawa lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao, hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno. Anong matibay na hawak mong ebidensya laban kina dito sa mga sinasabi mo na sangkot nga sa missing Sabongeros? Dahil ako ang isa sa farm manager, lahat niyan. May video pa nga yan noon kay yung nawala sa Pablo, si John Lasco. May video pa ako dyan na hawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga cellphone ko na pinasunog niya. Nandun lahat yung mga tao kung paano katayin ng mga pulis. Grabe ha. At lahat tinatawag niya sa akin, inuutos mismo niya sa akin. Crime against At humanity. ako mismo ang inabutan niya ng pira pagkatapos ng operasyon. Inaabot niya para gantimpala doon sa mga pulis na pumatay ng mga nawawalang Sabongero. So matanong kayo, bakit napunta sa mga cellphone ni alias Totoy yung mga pamamatay ng mga karumal-dumal? Kasi po, ang sinabi ni Dundun din to, kailangan po ipakita kay Atong na ang pruweba na ginawa nga ang trabaho. So kung makita ni Atong sa cellphone, pinatay, saka siya magpapalabas ng pera pambayad sa mga pulis na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Sinasabi nga nila na iba yung pag sinasabi lang or sinasambit. May mga matitibay ka bang maipapakita or ilalabas din na ebidensya na nagpapatunay dito sa mga nangyaring ito? Yes, mayroon ako. May mga butcher ako na binabayad dyan sa mga pulis na yan. May mga butcher ako. May mga voucher siya. May 2 million, may 200,000. Pirmado ng mga pulis. At ang sabi ni General Nicolas Torre, nakita niya yung mga voucher at yung 15 pulis na nirestrict niya sa kampo, sa Camp Crame ay 15 yon. Pero sa 15, may iba pa na nakakita pangalan sa voucher na hindi pa na-restrict. So, ibig sabihin, yan po nagtulak kay General Torre na magsabi, marami pang ibang pulis involved. Ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung voucher sa akin. May mga pizza, may mga taon. At may mga tao at may pirma kung sinong kumuha at saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atong Ang. Doon sa sinasabi mong pinasunog yung mga cellphone mo, may mga ibang videos ka pa ba na ilalabas? May mga natago ka bang mga videos na mailalabas? Isa lang ang video na naitago ko, yung USB na sinabi niya sa akin, sunugin para walang ebidensya. Yun ang pinanghawakan ko ngayon. At nasa iyo pa rin or na-submit mo na? May duplicate ako. Na-submit ko na yung isang duplicate, isang USB. Patay. Matinding ebidensya na yon, Lay. Alam mo bakit? Ano makikita sa video na yon? Yung makikita mo sa video na yon, si John Lasco na master agent na inakusahan nila ni Atong na nagkuklone ng sabong video para ipatayaan niya rin at kumikita siya doon. Yung mga kita doon sa clone ay hindi na napupunta sa pitmaster. Kaya doon siya galit na galit si Atong Ang kay John Lasco. Kaya yun, napakabigat na ebidensya yun para ma-pin down si biro mo, object evidence. Sa DOJ? Yes, Cheryl. Binanggit nyo rin ang pangalan ni Gretchen Barreto na may alam sa nangyari? Ano ba yung basihan nyo rito? Bakit siya nadadawit ang kanyang pangalan? Bakit nyo idinadawit ang kanyang pangalan? Cheryl, ayan si Gretchen Barreto, Alpha yan, membro yan ng Alpha. Pangalawa, katabi yan mismo niya matulog. Imposible, wala siyang alam. Kaya ako nanawagan kay Ma'am Gretchen. Kumpare ko naman din yan. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin. Para mapatunayan natin, total, lagi ka nagsisimba, lagi ka nagdadasal, maawa ka naman sa pamilyang nawawala ng pamilyang nawawala. Klaruhin lamang natin, Don. Ang sinasabi mo ay may alam siya, pero wala ka nakita na direct involvement niya
dito sa mga nawawalang sabongero? Tama. Cheryl, sa totoo lang, yung video na pinakita ko yung sa Sampa. Oh, nawala si Dondon. Dondon? Nawala si Dondon. Alright. Medyo mobile ho kasi itong si Dondon Patidongan. Dondon? Yes. Alright. Ulitin lamang natin. Ayun nga, kasi binanggit mo yung pangalan at ngayon ay may panawagan ka kay Ms. Gretchen Barreto. Tanong namin ay dahil ba close sila ni Ginoong Atong Ang or may nakita mo ba or alam mo ba na talagang may direct involvement siya dito sa missing sabongeros? Yes, Cheryl, kasi sila nag-usap-usap din yung mga yan. Aha. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila, nag-agree yan. Kasama yan si Gretchen Barreto. Mayroon pa bang ibang personalidad? May iba pa bang kilalang tao na papangalanan o na involved dito? Politiko or iba pang personalidad? Cheryl, mamaya siguro pangalanan ko na yung mga pulis para marinig naman ni General Torre. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Ang problema ko lang hanggang ngayon ay wala pa silang nirelease na pangalan kung sino-sino yung mga pulis na involved. Pero sigurado naman tayo na yung 15 pulis ay naka-restrict na sa kampo, parang nakabilanggo na. Natatawa nga ako doon, sabi ni Makatang Tambay, mas marami pang pinatay ni Atong kaysa kay Duterte kasi kay Duterte 43 cases lang sa ICC. Tapos siya 108, ito umabot sa 108. Grabe, matindi. Alam ko kung sino ang... Maliban sa pulis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba ditong mga politiko? Dahil may mga lumalabas na congressman daw or senador daw. Mayroon bang ganon? Cheryl, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera para gamitin niya against sa akin. Halata. Sabi ko nga, Cheryl, kahit baliktarin nyo ang tanong nyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung apat na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diretsa sa inyo yon. Sino ang mga pulis na involved po? Sa ngayon, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konti, kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan sa bahay ko. Sila mismo. Ano ang pinakamataas na posisyon ng pulis na ito? Ilan silang pulis? Colonel, Major, Kapitan. Yan. At may mga sibilyan. Kumusta na rin ho ang lagay nyo? Kasunod nitong mga revelasyon ninyo, ay sinasabi nyo ho ay pinapaikutan na kayo ng drone? Drone, yes. Pinaliparan na ako ng drone. At saka may patong na ako sa ulo, 50 million, Cheryl. Kaya yan si Mr. Atong Ang, gusto niya ubusin yung pira niya. Magmamalinis lang siya. Sabi ko nga kanina, sayang yung binayad niya sa attorney. Sana ibinigay niya na lang doon sa mga namatayan. Matindi. Alright, siguro ano ho ang ating mensahe kay Atong Ang kanina ay nasabi niya na parang itinuring ka na niyang anak. Yes, itinuring ko siyang tatay, umiiyak nga ako sa harap niya pag may mga problema ako. Pero ang hindi ko matanggap, Cheryl, yung patayin niya buong pamilya ko. Okay lang sana na ako lang yung patayin niya, tanggap ko yun. Pero ubusin niya yung pamilya ko, hindi ko matanggap yan.
Katulad ng sinabi ko, inupiran niya ako ng pera para ayusin, hindi kaya ng konsensya ko natanggapin yung inoffer niya sa kanya. Sa ngayon, ako pa ang ginawa niya, nag-extort ako sa kanya, napakalaking tanga naman niya. Maraming salamat, Julie Patidongan alias Totoy. Salamat. Salamat naman at yan po ang actually pag narinig mo yung ni alias Totoy sa interview ni Cheryl Cosim ay talagang halos kompleto na rin yun. Ngayon, may nagtatanong dito, ano ba yung bakit restricted? Ang mga pulis po, kapag sinabihan, inutusan restricted, ay hindi na sila makalabas ng kampo. Ikot-ikot na sila sa kampo, bawal na sila lumabas. Parang arrested na rin sila. Ngayon, restrict sila, ang pakay po niyan ng mga pulis o ng mga liderato ng pulis, kagaya niyang ang pakay ni General Nicolas Torre dyan ay para hindi na sila makalabas pa, makapanakot ng testigo at makagawa pa ng krimen o di kaya sisirain mga ebidensya. Halimbawa, ang isang klaseng pagsisira ng ebidensya dyan ay lalapitan nila at balikan nila kung saan nilibing, nibaon at saka kukunin nila. So wala na makukuha na nibabaon. So I'm expecting na matutuloy ito kasi may tumawag na sa akin kagabi na isang taga Batangas na nag-assure sa akin na makukuha yung mga kung saan ang mga biktima kasi marami siyang biktimang alam na kung saan hinulog. At sinasabi niya hanggang ngayon po ay maaninag pa yung mga damit ng mga biktima at hindi pa raw ito na wawasak ang mga katawan ng mga biktima sapagkat po freezing cold, parang yelo sa lamig ang pinakailalim ng tubig ng Taal Lake. Pero may nagsabi rito, paano mangyari yan? Kasi, di ba, ang bulkan ay mainit. Ganito po yun, yung Taal Lake po, pag tinignan mo Taal Lake, sa gitna, may bulkan. Pero ang bulkan, may lake din sa loob ng taal ng bulkan. So, ngayon, ibig sabihin, yun ang mainit doon. Pero sa labas ng bulkan, ng mga lake, yun po ay malamig. So, in other words, ay talagang pasalamat naman ako at mabibigyan ito ng katarungan itong mga nawala. Ang nakikita ko lang dito sitwasyon ay kung hindi man makita ang mga katawan, matatalo ang kasong crime against humanity laban kay Atong Ang tsaka kay Gretchen? Hindi po. Sapagkat po, ang crime against humanity, hindi lang po murder ang kasama dyan. Kasama rin po dyan ang enforced disappearance. Ito mapapatunayan, mga CCTV nga lang, makikita, may CCTV tayo na kukuha, na yung mga nawala sa arena ay sinakay sa van at lumabas pa yung van. So, ibig sabihin, mapapatunayan natin na may binitbit at nawala. Hindi man natin mapatunayan kung namatay mga yon, pero kung ako tanungin mo sa punto de vista ng mga abogado, ay hindi na kailangan yan. Ang kailangan lang, mapatunayan lang na nawala. At pwede naman patunayan na kung hindi masauli ang tao, yan po ay katibayan na may enforced disappearance. So, napatunayan ba na nawala? Yun, napatunayan na nawala. Kasi kinuha at hindi na naibalik. Hanggang sa ngayon na nag-usap tayo at wala pa yung mga nawawala. In other words, there is no problem with regard to proving the case of crimes against humanity against Atong Ang, Gretchen Barreto, and many others na kasama. Imagine, kasama din yan yung, kilala ko yung isang judge na tinutukoy ko, retired judge. At may kaso rin ako dyan sa dating judge na yan. Sa Marikina dati naka-assign yan, na Judge RTC. Kilala ko rin yung isang judge na retired din na may trabaho ngayon sa PCSO. So, alamin ko kung sino pangalan. Tinuturo siya. So, magkukuha naman natin ang pangalan niya. Ang pangalan niya sa PCSO, ito sabihin natin sa Branch 70, ang tinutukoy ito si Judge Felix Reyes. No? Ito sa Marikina to si dati. Siya yung siya taga-ayos daw, tinuturo siya na taga-ayos ng kaso ni Atong Ang. Nalulungkot ako na napasama si Judge Felix Reyes. Judge ko to siya dati
sa branch 70 sa RTC Marikina, na kung saan ako po may kaso na double homicide. At sa tingin ko ay matatapos na 'yun ang kaso ngayon. Iniwan na lang namin, no? Binigay na lang namin. Pero wala na kahon na po kung sino yung pumatay nun. Pero ito, kilala ko kasi ng personal ito si Judge Felix Reyes. Nalulungkot ako at napunta sa dyan sa ganung sitwasyon. So, magandang gabi po sa lahat at hanggang dito na lang muna. Ito na po, kung nakahanda na ang Crimes Against Humanity na kaso, sigurado next week po ay meron na yan, magpapatawag na ng magkakaroon ng preliminary investigation at siyempre madadagan na lang yan at pag-usapan natin si Gretchen Barreto kung ano man tatalabang depensa ni Gretchen Barreto na nakita natin. So magandang gabi po sa lahat. Si Pastor Rodi Rabi nandyan. Si Chess Master, may part na maligamgam ang tubig sa Taal Lake, attorney sa paligid ng bulkan. Oo, pero yung doon sa mga malayo sa bulkan, malamig daw dyan. Yung lalo sa ilalim na ilalim. So, tapos si Tiger Lily, good evening po Sir Antonio Toto, matagal na pala nakita ni Joy Castora nung magpahula ang mga pamilya. Sino Joy Castora? Yung manghula. So kasi hinulaan ba ni Joy Castora na nasa Taal lang? Nagpahula ang mga pamilya na sa Bungiro, tama siya alias Tutoy na tutugma. Ay, nagkatugma ang hula, no? Tsaka kwan, ang galing naman niya maghula ni Joy Castora. Louie, LBD, gwapo yung anak, ang apo ni Doc, gwapo. Adirine C, 108 plus po ba? 108 po ang sa statement ni Dondon na ang kanyang personal na alam, 108 ang pinapatay. John Sabong Empire in the Philippines. Minky, bakit maka-restrict ang mga polis? Pero si Atong, hindi, bawal naman kasi mga civilian na i-restrict. Ang pwede lang i-restrict mga polis kasi may kinalaman ito sa kanilang trabaho bilang polis. Pero kung civilian, hindi mo pwede ma-restrict. Kaya antayin na lang natin ang kaso na gugulong. So, Robert Curab, Heriberto Filemon Indiapi, hindi na makatulog si AA sa takot makulong sa habang buhay. Makatang tambay, mas marami pa sa kaaligasyon ng ICC kay PRRD na mga napapatay kay PRRD, binasa ng ICC 43 lang. O tama ka, 43 lang, pero kay Atong 108. Jane Chua, ipapadala rin yan si Nirimulya sa hindi naman. Kaya na natin, may sarili tayong sistema ng katarungan sa crime against humanity. Bisayang Laagan, diretso magsalita at detalyado. Tama po na si Ramon Dizon, nataranta na yata si AA. So Makatang Tambay, good evening Sir Toto. Chess Master, attorney, umabot na pala sa Senado, Sindikato at mayroong umabot na po ang isang nakikita ko na tinuturo ng senador, walang iba kundi si Erwin Tulfo. Antonio Almonte, tuldukan na ang kasamaan ng mga gambling lords dahil wala nang mabuting mapapala sa mga taong bayan at marami na. Jaime Praxidio Sr., mas matibay sana Dok Toto kung inamin ni Dondon na humihingi siya ng 300 million. Actually, hindi niya inamin na humingi sa 300 million. Ang nag-alok ay si Atong Ang. 300 million ang alok una, tapos 500 million. Kapalit ng pagpirma niya at pag-alis sa Pilipinas. At Adeline C, naku, kasabot na naman ako. Pati si Attorney Carol nasama. Si Attorney Carol, tinuturo niya, kasama rin po sa disappearance. So, Jaime Praxidio Jr., Siniluan Laguna. Salamat po. Sinabi niyo po ni Chess Master na ang Siniluan sinasabi ni Dondon ay yung sa Laguna. Hindi yung Siniluan Cebu. Jupiter Pluto, Yari. Heriberto Filemon Indiapi. Tapos si Sexy C, Nawa, meron ng crime against humanity. Di katulad dati, wala talaga. Biro mo, dismissed. Rian, ba yan dati? Hindi naman na-dismiss dito. Amy Mendoza, ganyan din talaga ang sabungan. Matagal ko na yung marinig mga Kristo, etc. So, hanggang dyan na lang, no? At Dennis Kausing, kapatid ko, na mahal ko. Kumusta?
Paki-share ito. So Roy Dumali, attorney, hindi pwede na dakpin na si atong ang pag malabas na po warrant of arrest. So si Maria Luisa Claro, ilo po watching from San Pablo City. Oy, sa San Pablo pala to yung nawalang si Master Agent, si Richard John Lasco na dinukot niya sa San Pablo City Subdivision. Si Tiger Lily, correct ka, attorney. Buti na kumanta na si Totoy. Aruma Tira, nawa hindi na mabayaran ang hustisya, doktor. Maria ko, kaya ngayon, bago ako umalis, nais kong iulitin kay Gretchen Barreto at sa lahat pang ibang mga pulis na kasangkot, wala kayong ibang paraan para makaligtas dito, kundi makipag-cooperate kayo, magiging state witness kayo, maaring matanggalan, mabawasan ang kulong nyo, o maaring hindi pa kayo makulong. Ganun lamang po ang paraan para matapos na ito po. Maraming salamat po.